Ito na ang mga news scoop ngayon. Babae tiklo sa tangkang pagpuslit ng shabu sa kulungan sa Cagayan de Oro. Alitan ng maglolo sa pinto na uwi sa saksakan sa Cebu. Apo, sugatan. Presyo ng mga basic necessities at prime commodities, walang taas presyo ayon yan kay Trade Secretary Cristina Roque. Mga mahihirap na Pilipino, pinaka-dehado sa krisis sa langis ayon sa isang pag-aaral. Aiko Melendez nagalit sa mga bastos na komento matapos nilang umamin ni Juan Mig Bondok sa kanilang relasyon at John Lloyd Cruz at Ellen Adarna magsasama sa isang proyekto. Mga balitang exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Ako si Dennis Antenor Jr. Narito mga news scoop ngayon. Babae tiklo sa tangkang pagpuslit ng shabu sa kulungan sa Cagayan de Oro. Naritong news scoop ni Angelo Bainio. Arestado ang isang 34 anyos na babae matapos umanong magtangkang magpuslit ng ilegal na droga sa loob ng Cagayan de Oro City Jail. Ayon sa mga otoridad, bibisita sana ang suspek sa kanyang nakakulong na asawa nang mapansin ng jail personnel ang kahina-hinalang indikasyon sa kanyang katawan habang sumasailalim sa inspeksyon. Dahil dito isinailalim siya sa masusing pagsusuri. Sa isinagawang strip search, nadiskubre ang tinatayang 12 gramo ng hininalang shabu na may halagang humigit kumulang 82,000 pesos na itinago umano sa maselang bahagi ng katawan ng babae. May narecover din umanong drug paraphernalia at ilang sigarilyo. Agad na inaresto ng suspek at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinanggalingan ng droga at kung may iba pang sangkot sa insidente. Alitan ng maglolo sa pinto na uwi sa saksakan sa Cebu. Apo, sugatan. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Isang 82 anyos na lolo ang naaresto matapos umanong saksakin ng kanyang 37 anyos na apo kasunod ng kanilang pagtatalo sa lungsod ng Cebu. Batay sa paunang investigasyon, nagsimula ang alitan dahil sa matagal na pagbubukas ng pinto na ikinagalit ng biktima at nauwi sa mainitang sagutan. Sa gitna ng tensyon, kumuha umano ng kutsilyo ang suspect at hinarap ang kanyang apo. Ayon sa kuha ng CCTV, nagkaroon pa ng pisikal na agawan ang dalawa na umabot sa labas ng kanilang bahay kung saan pansamantalang naagaw ng biktima ang kutsilyo. Gayunman, nagawa pa ring makabawi ng suspect at nasaksak ang kanyang apo sa tiyan. Agad na dinala sa ospital ang biktima at kasalukuyan ng nasa maayos na kalagayan. Narecover din sa pinangyarihan ang kutsilyong ginamit sa naturang insidente. Samantala, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect at nahaharap sa kaukulang kaso. Patuloy ang isinasagawang investigasyon sa nangyaring insidente. Universal Social Pension Act dapat nang gawing priority bill ayon kay National Commission on Senior Citizens Chairperson Merceditas Gutierrez. Naritong news scoop ni Rayan Antiquina. Naniniwala si National Commission on Senior Citizens Chairperson at CEO Merceditas Gutierrez na dapat nang gawing priority bill ang isang panukalang naglalayong magpamigay ng Universal Social Pension sa lahat ng senior citizens sa bansa. Nabatid na tanging mga indigent senior citizens na walang inaasahang pensyon ang kasalukuyang nakatatanggap ng 1,000 piso kada buwan mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Attorney Gutierrez, ipinapaalam ng NCSC ang mga hinaing ng mga nakatatandang Pilipino sa DSWD, lalo na ang mga aberya sa pamimigay ng social pension. Meron pong mga natatanggap kaming sulat na hindi natatanggap, yung kanilang social pension, at yan lahat ng mga hinanakit o daing, pinapaalam namin, pinu-forward namin yung kanilang mga sulat.
sa DSWD at sila na ang mag-aksyon sa kanilang mga hinanakit at hinaing ng ating mga senior citizens. Sa palagay ko naman ginagawa naman ng DSWD ang kanilang magagawa para maipamigay ang social pension. Opo. And again, siyempre may delay at kung ano man ang delay na yon ay siguro naman mapapaliwanag ng ating mga kasama sa DSWD. Dahil dito, kinakatigan anya ng ahensya ang mga panawagan ng ilang mambabatas na paspasan ang pagpasa sa Universal Social Pension Act. Matagal nang naimungkahi yan ng Opo. ating mga representatives na ngayon ay nasa Kongreso, nasa Opo. House of Representatives, merong kumakatawan sa atin dyan ng mga party list, representative, at isinusulong talaga na kaagad matapos ang pagpapasa ng Universal Social Pension at kami ay nagpahayag na din ng suporta at kaagarang pagpasa at pagpapatupad ng Universal Social At alam ko Pension. po, Yan po ang tinig ni NCSC Chairperson at CEO, Attorney Merceditas Gutierrez sa panayam ng DWIZ. Para sa News Scoop, ako po si Rhea Nantikina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Lumalagong BPO industry susi sa pagbibigay ng mas maraming trabaho. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go. Naritong news scoop ni Freddy Pestaño. Susi sa paglago at pagbibigay ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino ang Business Process Outsourcing o BPO, Semiconductor and Electronics Manufacturing at Renewable Energy. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, patuloy na lumalawak ang BPO industry sa bansa na ngayon nakatuon na rin sa Artificial Intelligence, Data Analytics at IT-enabled services. Maliban dito, ibinida rin ng kalihim ang lumalawak na semiconductor and electronics sector. Gayon din ang lumalakas na renewable energy projects tulad ng wind, solar at geothermal energy. Samantala, isinusulong din aniya ng pamahalaan ang mga reforma gaya ng Create More Act at Public-Private Partnership Code para mapanatili ang job creation at magbigay ng long-term incentives at magpalakas ng investor confidence. Kaugnay nito, pinalaki rin anya ang puhunan sa education at skills training upang matiyak ang kahandaan ng mga Pilipino sa pangangailangan ng mga bagong industriya. At para sa News Scoop, Freddy Pestaño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senator J.V. Ejercito nakukulangan sa investigasyon sa katiwalian sa flood control. Naritong news scoop ni Angelo Bainio. Nakukulangan si Deputy Majority Leader J.V. Ejercito sa partial committee report ng Blue Ribbon Committee hinggil sa investigasyon nito sa flood control anomalies. Ayon sa senador, hindi pa natutumbok ang mga sinasabing contractors sa likod ng katiwalian sa flood control. Aniya, nais niya munang marinig ang pahayag ni dating Congressman Saldico bago lumagda sa nasabing report. Kaugnay nito, naniniwala rin si Senador Ejercito na kailangang ituloy ang pagdinig kahit hindi pa kumpleto ang pirma. Pag nandiyan na si Saldico, palagay ko kailangan pong i-resume yung Blue Ribbon Committee hearing kahit na hindi pa ho na kukumpleto ang partial committee report. No? Dahil nga sabi ko, balagay ko marami rin ang nakukulangan dahil nga nasa po yung mga tunay na salarin. Yan ang katanungan po natin. Ang tinig ni Deputy Majority Leader J.V. Ejercito sa panayam ng DWIZ. At yan ang aking news scoop, Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Dating Congressman Zaldico malabong maging state witness ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Naritong news scoop ni Celi Ortega Bueno. Naniniwala si Blue Ribbon Committee Chairman at Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na malabong ideklara bilang state witness si dating Congressman Saldico. Ayon kay Senator Lacson, komplikado ang sitwasyon ng dating kongresista lalo't siya ang itinuturong mastermind sa likod ng maanomaliang flood control projects. Kung nag-iisip siya mag-apply ng state witness, medyo masikip siguro para hindi ko pre-empt yung DOJ o kaya yung ombudsman, no? Pero maraming requirement para mag-qualify ka bilang state witness. Sa tingin ko, yung kanyang katayuan ngayon medyo masikip. Pero who can tell, ano? We can never second guess that, baka sakali. Kung tatanggap niya yung state witness, talagang sabog. Ang tinig ni Blue Ribbon Committee Chairman at Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa panayam ng DWIZ.
Para sa News Scoop, Freddy Pestanyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Electricity system sa bansa posibleng maging vulnerable sa mga aberya. Ayon yan sa Institute for Climate and Sustainable Cities. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Mananatiling vulnerable sa mga aberya ang electricity system ng bansa dahil sa mga labis na pagdepende sa malalaking mga power plants. Ayon sa Institute for Climate and Sustainable Cities, naranasan ang kahinaang ito kasunod ng mga kamakailang grid alert sa Luzon at Visayas kasunod ng pagtigil ng operasyon ng ilang malalaking planta ng kuryente. Giit ng ICSC, ang matinding pagdepende sa iilang malalaking planta ang nagiging dahilan kung bakit unreliable at hindi gaanong flexible ang energy systems ng bansa. Nabatid na nag-i-issue ng yellow alert kapag nanganganib ng magkulang ang supply ng kuryente pero sapat pa rin para matugunan ang pangangailangan ng mga consumer. Kapag lumala ito'y posibleng mauwi sa red alert kung saan hindi na talaga kayang tugunan ng supply ang demand at ang mga contingency requirements ng grid. Dahil dito, ipinayo ng ICSC na kailangan ng lumipat ng Pilipinas sa mas decentralized, diversified at flexible power system kung saan hindi agad malalagay sa panganib ang buong grid kapag matigil ng operasyon ang isang planta. Para sa News Scoop, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Presyo ng mga basic necessities at prime commodities walang taas presyo. Ayon po yan kay Trade Secretary Cristina Roque. Naritong news scoop ni Jordan Gutierrez. Kinumpirma ni Trade Secretary Cristina Roque na walang pagtaas sa presyo ng mga basic necessities at prime commodities hanggang Mayo 10. Dahil dito, wala dapat ipangamba ang publiko dahil kinumpirmaan niya ng mga food manufacturer na sapatang supply ng mga pangunahing bilihin sa mga supermarket. Sinabi pa ng kalihim na muling magpupulong ang kagawaran at mga food manufacturer ngayong linggo upang pag-usapan ng anumang dapat gawin ng mga ito makalipas ang Mayo 10. Samantala, iginiit ni Roque na ang Department of Agriculture ang nakatokang mag-monitor ng mga presyo ng pangunahing bilihin sa mga palengke. Yan po ang tinig ni Trade Secretary Cristina Roque sa panayam ng DWIZ. Para sa News Scoop, ako si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga mahihirap na Pilipino pinakadehado sa krisis sa langis. Ayon po yan sa isang pag-aaral. Naritong news scoop ni Freddy Pestanyo. Pinakadehado sa kinakaharap na krisis sa langis ang mga mahihirap na Pilipino. Batay yan sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS. Maaring 16.2% ng kanilang kita ang mawala sa mga nasa low-income household, habang 8 hanggang 10% naman ang posibleng mawala sa mga middle class at 3.4% sa mga high-income household. Ayon kay PIDS Senior Research Fellow Jose Ramon Albert, hindi lamang isang macroeconomic concern ang tuloy-tuloy na pagtaas sa presyo ng langis, kundi isa ring hamon sa kapakanan at kabuhayan ng mga naghihirap na Pilipino. Maliban dito, inaasahan ding mas mararamdaman ang epekto nito sa mga rural areas o kanayunan dahil sa mas matinding pagdepende nito sa fuel-intensive agriculture dahil sa limited na income diversification at mas mataas na gastos sa pagkain. Kabilang sa mga tinutukoy ng PIDS bilang most geographically vulnerable sa kasalukuyang krisis ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at iba pang lugar sa Mindanao maliban lang sa Davao. Gayon din ang ilang lugar sa Visayas, Bicol at Mimaropa. Para sa News Scoop, Freddy Pestanyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pagpapaliban muli ng barangay at sangguniang kabataan elections magiging labag sa batas. Ayon yan kay Senator Sherwin Gatchalian. Naritong news scoop ni Rayan Antiquina. Magiging labag sa konstitusyon ang muling pagpapaliban ng 2026 barangay at sangguniang kabataan elections dahil may sapat pa umanong pondo ang bansa para suportahan ang mga programang ayuda sa gitna ng krisis sa langis. Ito ang binigyang diin ni Senator Sherwin Gatchalian. Anya, maraming tao na ang maasa na makakapili ng kanilang lokal na leader.
Giit ng senador, nagkakahalaga lamang ng 8 bilyong piso hanggang 9 bilyong piso ang maaaring magastos sa barangay eleksyon at mayroon naman anyang sapat na budget para sa nasabing halalan. Anya, nagpasya na rin ang Korte Suprema hinggil sa petsa ng BSKE. Ginawa ni Senador Gatchalian ang pahayag matapos itulak ng ilang mamabatas ang panibagong pagpapaliba ng BSKE at ang paglalaan ng hindi nagamit na pondo nito para sa pagtugon ng pamahalaan sa krisis sa enerhiya. Para sa News Scoop, ako po si Rhea Nantikina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pope Leo XIV bibida raw sa isang Netflix series at kikita ng $10 million. Alamin muna natin kung fact or fake. Halos isang taon na noong nakilala ng buong mundo si dating Cardinal Robert Francis Prevost na ngayon ay kilala bilang si Pope Leo XIV, ang ika-267th na Santo Papa ng Simbahang Katolika. Marami pa rin ang nagnanais na mas makilala ang kasalukuyang Santo Papa at mukhang kumasa na ang giant streaming platform na Netflix para dito dahil may kumakalat na article online na sasabak daw sa isang docu-series si Pope Leo XIV at mukhang signed and sealed na ito dahil pumirma raw ang Santo Papa ng isang $10 million deal para sa gagawing docu-series. Legit ba ito o hindi? Alamin natin dito sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, Fact or Fake. Ayon sa aming pagsisiyasat, trending ngayon ang isang Facebook post mula sa page na Guided by Grace. Ang naturang page ay may 17,000 followers. Mapapansin sa viral post ang litrato na tila ba isang production poster nasa larawan ng Santo Papa at may nakalagay na text na The Passenger, A Quiet Life on the Move at tila malapit na itong mapanood dahil nakalagay ang taong 2026 sa ilalim ng poster. Nakalagay na sa post o nakalagay pa sa post na tila tututok ang nasabing docu-series sa behind the scenes na mga challenges sa loob ng Vatican kasama na ang pagtutok sa personal na buhay ni Pope Leo XIV. Sa kasalukuyan, mayroon na itong higit 5,000 reactions, more than 350 comments at higit 330 shares at mayroon pang link na nakakibat dito. Bagamat mukhang realistic ang post, natuklasan namin na ito ay fake. Walang credible reports o articles online na nagsasabing may $10 million Netflix deal ang Santo Papa para makapag-produce ng isang docu-series tungkol sa kanya o sa estado ng Simbahang Katolika at ng Vatican. Sa katunayan, ang title na The Passenger, A Quiet Life on the Move ay isang psychological thriller movie na pinagbibidahan ng American actress na si Mary J. Blige at wala itong kinalaman kay Pope Leo, sa Catholic Church at sa mga mananampalataya. Para sa Fact or Fake, Darryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Aiko Melendez nagalit sa mga bastos na komento matapos nilang umamin ni Juan Mig Bondoc sa kanilang relasyon at John Lloyd Cruz at Ellen Adarna magsasama sa isang proyekto. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, hindi nakapagpigil si Juan Mig Bondoc na sagutin ang mga bastos na komento matapos na umamin sila ni Aiko Melendez sa kanilang relasyon. Ayon kay Juan Mig, masakit makabasa ng mga komentong bastos na bimbangan lang ang habol nila ng kanyang girlfriend. Mahal niya raw si Aiko at ayaw niya makakita ng mga bastos na komento tungkol sa kanilang relasyon, partikular na ang salitang bimbangan. Hindi raw nila inisip na maging magkarelasyon para lamang magbimbangan dahil kapag mahal mo umano ang isang tao ay hindi puro bembang ang iisipin mo. Sana raw itigilan na ang pagsasabi ng mga ganong salita dahil hindi ito maganda at nakakasakit ito ng damdamin.
Samantala, sa isa pang balitang showbiz, usap-usapan ngayon ng mga netizens ang posibleng project na dating magkarelasyong sina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna. Ito ay matapos magbahagi sa social media si GMA Network Senior Vice President Annette Gozon Valdez ng larawan kasama ang dalawa pati na si Sparkle Senior Talent Manager Tracy Garcia. Sa kanyang caption, binanggit ni Gozon Valdez ang umano'y exciting conversations na lalong nabigay ng espekulasyon tungkol sa posibleng proyekto. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na detalye tungkol sa nasabing pagpupulong. Noong Marso, nakasama ni Ellen at ng kanyang anak na si Elia, sina John Lloyd at kasintahan nitong si Isabel Santos sa isang beach trip sa Amanpulo sa Palawan. Si Elias ay anak ni Ellen at John Lloyd na nanatiling may maayos na co-parenting relationship sa kabila ng kanilang pag-iwalay. May isa ring anak na babae si Ellen na si Liana sa kanyang dating asawa na si Derek Ramsey. At iyan nakibalitang showbiz para sa Impinametodong Lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Pagsuspende sa excise tax, wala masyadong epekto sa karaniwang Pilipino ayon kay Professor Astro del Rosario. Sa middle class at sa bandang ibaba sa masa, itong pagsuspende kung sakasakali ng excise tax sa diesel at gasolina? Yes, Dennis, no, sa bagong datos na nakuha natin sa gobyerno at sa mga ibang kasamahan natin, mukha talaga magiging ineffective, no? Kahit tanggalin natin itong excise tax during this crisis, no? Madami nang pinag-uusapan na alternatibo na pwedeng gawin para mapunan yan, no? Tuloy-tuloy ang pag-uusap, but for now mukha talagang malaki ang epekto, no, ng pagbawas ng revenues at talagang minimal lang effect sa mga talagang mga nangangailangan na sektor, no, katulad ng mga magsasaka, mga fishermen, no, yung mga nasa transport sector. Kasi ang reklamo ng middle class dito, hindi ibig sabihin na sila'y may sasakyan. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng News Scoop, Bureau of Customs inanunsyo ang panibagong betya para sa nakatakdang auction ng 12 luxury vehicles sa Port of Manila sa susunod na linggo. Kylie Padilla, naunang nagloko sa relasyon nila ni Aljur Abrenica. Alamin kung factor fake. Pope Leo XIV, bibida raw sa isang Netflix series at kikita ng $10 million. Alamin kung factor fake. Kumita sa pagiging digital product creator. Alamin ang diskarte sa Racket. Totoo bang ang pagiging mapagpasalamat ay may positibong epekto sa ating kalusugan? Mamaya, let's prove it. Hindi hinuhulugan ng employer ang SSS ng empleyado? Alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Barbie Imperial, itinanggi siyang dahilan ng pag-iiwalay nina Richard Gutierrez at Sara Labati. Johnny Santa Maria, ibinida ang kanyang mga ginawang biyahe sa 7 kontinente. AJ Raval, inaming hindi nagpunta ng doktor nung kasagsagan ng pagbubuntis dahil sa pagtatago nila ng relasyon ni Aljur Abrenica. At Robin Angeles, ikinumpara ang itsura sa South Korean actor na si Wi Do-hwan. At alamin natin ang magiging weather ngayon hanggang kinabukasan hanggang ngayong this week. Alamin mamaya sa weather report mga detalye ng mga naglalaki ang balitang yan sa pagbabalik ng News Scoop. Bilang ng mga nagsarang gasolinahan, umabot na sa 300 ayon po yan sa Philippine National Police. Naritong news scoop ni Angelo Bainio.
Umabot na sa halos 300 na mga gasolinahan sa buong bansa ang pansamantalang nagsara bunsod ng mataas na presyo ng langis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Batay sa datos ng Philippine National Police, aabot sa 14,257 na gasolinahan ang kanilang minomonitor sa buong bansa. Mula Marso 1 hanggang sa kasulukuyan, nakapagsampa na mga otoridad ng 27 kaso kaugnay ng paglabag sa fuel regulations. Kabilang dito ang 7 kaso ng hoarding, 1 kaso ng profiteering at 19 na iba pang paglabag tulad ng illegal na pag-iimbak, transportasyon at pagbebenta ng produktong petrolyo. Bureau of Customs inanunsyo ang panibagong betya para sa nakatakdang auction ng 12 luxury vehicles sa Port of Manila sa susunod na linggo. Naritong newscoop ni Aya Yupanco. Inanunsyo ng Bureau of Customs ang panibagong petsa para sa nakatakdang auction ng 12 luxury vehicles sa Port of Manila sa susunod na linggo. Ayon sa BOC, gaganapin ang sealed bidding sa Abril 28, alas 10 ng umaga sa gusali ng BOC sa Port Area, Manila. Bago ito magkakaroon ng public viewing sa mga sasakyan mula bukas, Abril 21 hanggang Abril 24. Kabilang sa mga ipasusubasta ang mga high-end models tulad ng Toyota Alphard, Lexus LX 570, 2 Land Rover Range Rover, BMW XM, Mercedes-Benz AMG GT, 2 Rolls-Royce Phantom, Ferrari SF90 Estradale at Mercedes-Benz G650 B12 Biturbo. Samantala, kasama rin sa isusubasta ang pinakamahal na McLaren Senna na may floor price na mahigit 102 million. Umaasa ang BOC na makakalikom ang pamahalaan ng 352 million kapag naibenta na ang lahat ng naturang sasakyan. Ito si Patron number 5. Ay upang komparasyon palimatol ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 19,000 na PUV sasali sa service contracting program ng pamahalaan ngayong araw. Naritong newscoop ni Jordan Gutierrez. Mahigit 19,000 public utility vehicles sa buong bansa ang inaasahang magsisimulang bumiyahe sa ilalim ng service contracting program ng pamahalaan. Kabilang dito ang mga jeepney, modern at traditional, kasama rin ang UV Express at mga bus sa EDSA busway. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, kakaunti pa lamang ang lumahok na PUV units nang inilunsad ang programa noong Abril 15. Ang unang yugto ng SCP ay may paunang pondo na 1 bilyong piso at tatagal ng 2 linggo. Sa nasabing halaga, 800 million pesos ang inilaan para sa road transportation at 200 million pesos naman para sa maritime transport. Sa ilalim ng programa, magbibigay ang pamahalaan ng subsidy sa mga operator at driver batay sa layo ng kanilang biyahe. Para sa News Scoop, ako si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kylie Padilla na unang nagloko sa relasyon nila ni Aljur Abrenica. Alamin muna natin kung chismis o totoo sa fact or fake. Para sa aking fact or fake, umami na raw pala si Kylie Padilla na siya ang unang nag-cheat kaya sila naghiwalay ni Aljur Abrenica. Sa mga kumakalat na report, inamin daw ito ni Kylie sa isang interview sa kanya na siya ang unang nag-cheat at hindi si Aljur. Pero bago maniwala, alamin muna kung ito ba ay fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Sa aming ginawang research, napag-alaman na isa itong malaking fake. Ito dahil sa guesting ni Kyla sa vlog ni Charis Solomon at Boboy Villar, sinabi nito mismo na hindi siya ang unang nag-cheat kundi si Aljur. Iyon umano ang gusto niyang linawin sa publiko na hindi siya ang may kasalanan kung bakit hindi naging successful ang pagsasama nila na aktor. Marami raw kasi ang naguguluhan sa nangyari sa kanila ni Aljur at marami rin ang nagsasabi na siya ang unang nag-cheat sa kanilang relasyon kaya't gusto niya itong iklaro. Pero okay naman daw ngayon ang kailang samahan
samahan para na lang sa kanilang mga anak na sina Alas Joaquin at Axel Romeo. Maayos din umano ang kailang usapan tungkol sa co-parenting, pati na sa kung magkano ang sustento at kung kanino mas mahabang oras ang mga bata. Kaya naman ang balitang umamin na si Kylie Padilla na siya ang unang nag-cheat kaya naghiwalay sila ni Aljur Abrenica ay isang malaking fake. At iyan aking Factor Fake para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ. Fact or fake? Barbie Imperial, itinangging siya ang dahilan ng paghihiwalay ni na Richard Gutierrez at Sara Labati. At Jody Santa Maria, ibinida ang kanyang mga ginawang biyahe sa 7 kontinente. Alamin sa Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, kung ano man po yung naging rason ng hiwalayan nilang dalawa, masasabi ko po and alam ng Diyos na hindi po ako yon. Ito ang tahasang pahayag ni Barbie Imperial sa hindi mamatay-matay na issue na siya ang dahilan ng paghiwalay ni Sara Labati at boyfriend niya ngayon na si Richard Gutierrez. Ayon kay Barbie, nakakapagtaka rin na 11 years nagsama sina Sara at Richard, pero kung ano man daw ang rason ng paghiwalay ng dalawa ay sa kanila lamang yon, pero alam umano ng Diyos at alam daw sa buong showbiz at sa mga nakakakilala kina Richard at Sara na hindi siya ang dahilan. Sa interview kay Barbie ni OG Diaz, sinabi nito na alam pareho ni Sara at Richard ang dahilan ng paghiwalay ng mga ito at kung ano man daw ang rason na iyon ay istorya na ito ng dalawa at respeto na lamang daw niya kina Sara at Richard at sa dalawang anak ng mga ito. Siniguro din ni Barbie na magkahiwalay na ng tirahan ang dalawa nang ma-involve siya kay Richard. Kung inagaw man daw niya si Richard kay Sara, sigurado daw na magagalit sa kanya ang aktres at may masasabi itong masama tungkol sa kanya, lalo na at babae ito. Kung sa kanya rin umano nangyari ang ganoon ay yun din ang gagawin niya at ipopost niya raw talaga. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, proud na ibinida ni Jody Santa Maria ang kanyang mga ginawang biyahe sa Asia, Oceania, North America, South America, Europe, Africa at Antarctica. Ayon sa aktres, napuntahan na niya lahat ang 7 kontinente sa buong mundo kaya't masayang masaya umano siya. Sa kanyang social media account, sinabi nito na this little girl once prayed, I hope I get to travel all 7 continents. She believed, she kept going and she did. Dati raw ay pangarap lamang niya na makapunta sa mga nabanggit na kontinente kung saan ngayon daw ay nangyari na ito. Binigyan din ito ng advice ang kanyang followers na kung may pangarap ang mga ito at sa palagay ng mga ito ay malayo pa ang kanilang mga pangarap, okay lamang daw yon at hindi kailangan magmadali. Pero ang importante umano ay huwag bibitaw sa pangarap. Umaasa umano siya na mapupuntahan din ng mga nangangarap ang mga lugar na pangarap puntahan ng mga ito, literally at figuratively. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Proseso sa posibleng pag-uwi sa bansa ni dating Congressman Saldico inilatag ng PNP. Transport Group na Piston naghain ng petisyon sa LTFRB para sa 10 pisong taas pasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Pulis na nagmamaneho ng PNP Coaster at nakabangga ng pampaserong bus sa EDSA Busway noong Biyernes humarap sa Napolcom. 55% ng mga Pinoy satisfied sa performance ni PBBM sa unang quarter ng 2026 ayon sa Okta Research. 6 na pulis sinibak sa pwesto dahil sa aligasyon ng Barracks Rental Kickback Scheme. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng News Scoop.
Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Saldico, iuwi ng Pinas ng naaayon sa batas ayon kay PBBM. Pamamahagi ng ayuda para sa mga TNVS drivers, planong ilipat sa e-wallet ayon sa DSWD. Senator Panfilo Lacson naniniwalang makatutulong ang pag-aresto kay dating Congressman Saldico upang maisulong ang paglagda sa ulat ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng issue sa flood control projects. Mga piloto ng PAL Express flight pinagpapaliwanag ng Civil Aviation Authority of the Philippines matapos mag-emergency landing dahil sa issue ng pressurization. PBBM ininspeksyon ang implementasyon ng service contracting program. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Kumita sa pagiging digital product creator. Alamin ang diskarte sa report na ito. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakitaan kung magaling kang gumawa ng graphic assets, website designs o content para sa social media? Subukan na ang pagiging digital product creator. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa Racket. Una, kailangan mo lang ng computer o laptop, design apps o website builder at portfolio ng iyong gawa. Gumawa ng koleksyon ng ready-to-sale files katulad ng business planner, Instagram template, PDF guide at iba pa. At ilista sa digital marketplaces o personal na online shop. Madali itong ipromote gamit ang social media. Walang shipping, walang stock, pwedeng ulit-ulitin ang produkto. Ang mga printables at templates ay patok dahil madaling gawin at mabenta sa digital platform. Kaya kung gusto mong gawing pera ang creative at digital skills mo, itry mo na. Sabi nga 'di ba, hindi napupulot ang pera. Totoo bang ang pagiging mapagpasalamat ay may positibong epekto sa ating kalusugan? Patunayan natin yan sa report na ito. Minsan ba ay nakakaramdam ka ng sobrang stress dahil pakiramdam mo ay puro negatibo na lang ang nangyayari sa paligid mo? Baka kailangan mo lang i-appreciate ang simpleng bagay dahil ang pagiging grateful daw ay may magandang dulot sa katawan natin. Alamin muna natin kung totoo bang ang pagiging laging nagpapasalamat ay may positibong epekto sa ating kalusugan. Let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa mga pag-aaral na binanggit ng UCLA Health, ang paglaan ng kaunting oras para magpasalamat kahit ilang minuto lang sa isang araw ay pwedeng magdulot ng pagbuti sa mental well-being at pagbabago ng pananaw sa buhay. Kapag natututo tayong mag-focus sa mga positibong bagay, nababawasan ang negatibong pag-iisip. Dahil dito, nababawasan ang stress at anxiety na mayroong malaking epekto sa kalusugan. Sa halip kasi na makapag-focus sa mga problema, natututo tayong pansinin ang mga bagay na pwedeng ipagpasalamat. At kapag mas kalmado ang isip, nararamdaman ito ng ating katawan, mas kumakalma at mas nakaka-relax tayo. Samantala, ayon naman sa Harvard Health Publishing, ang mga taong madalas magpasalamat ay may tsansang mas mabuhay ng matagal. Ipinakita sa pag-aaral na ang mga taong madalas magpasalamat ay karaniwang mas masaya, mas kontento sa buhay, at mas may matatag na relasyon sa iba. Next time na parang ang bigat-bigat ng mga nangyayari sa paligid, subukan mong huminto sandali at maghanap ng bagay na pwede mong ipagpasalamat. Sulyap sa ganda ng Siquijor mula sa beach to waterfall bliss sa highly recommended. Alamin sa report na ito. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa highly recommended. Handa ka na bang maranasan ang mystical at nakakabighaning Siquijor? Tara tuklasin ang paraiso ng talon, beach, tanawin at old world charm.
Magsimula ka sa Cambugahay Falls, isang 3-tier waterfall na may mala turquoise na tubig, vine swings at relaxing bamboo rafting. Sa di kalayuan, naroon ang Enchanted Balete Tree, isang 400-year-old spring-fed balete na nag-aalok ng fish pa, isang magical break sa gitna ng nature. Sunod naman ang Paliton Beach, kilalang Little Boracay ng isla. White sand, malinaw na karagatan at coconut tree swing para sa sunset shots. Kung gusto mo naman ng adrenaline, pumunta ka na sa Salagdoong Beach kung saan pwede kang sumubok ng cliff jumping mula sa 8 to 10 meter platforms. Huwag mo ring palalampasin ang Lazi Church at Convent, isang makasaysayang barok church at Asia's largest convent noong 1884, pusong kultura at kasaysayan sa isla. Kaya ano pang hinihintay mo? Halina sa Siquijor dahil bawat hakbang mula sa Talon, Torogan ng Punong Balete, White Sand Beach, Heritage Church hanggang sa bundok ay puno ng magic, adventure at kwento. At yan ang ating highly recommended. Hindi hinuhulugan ng employer ang SSS ng empleyado? Alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Hindi hinulugan ng employer ang SSS ng empleyado? Nako! Bawal ito. Isa sa mga ikinakaltas sa buwan ng sahod ng mga empleyado ay ang kontribusyon para sa Social Security System. Ang kontribusyong ito ay isang pondo para sa proteksyon at seguridad sa hinaharap ng isang empleyado at para sa kanyang pamilya kung sakaling may mangyari na hindi inaasahan. Ngunit paano kung hindi pala nire-remit ng employer mo ang buwan ng hulog sa SSS? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Nakasaad sa Republic Act No. 11199 o mas kilala bilang Social Security Act of 2018. Obligasyon ng bawat employer na ibawas sa sweldo ng kanilang mga empleyado ang buwan ng kontribusyon sa Social Security System at i-remit ito kasama ang share ng employer. Ang sino mang lumabag na employer ay maaaring pagmultahin ng hindi bababa sa 5,000 piso hanggang 20,000 piso. Babayaran din ng employer sa SSS ang penalty sa pagkakautang at interest na may katumbas na 3% sa kada buwan na hindi naghulog. Bukod pa rito, maaaring makasuhan ng employer ng estafa kung saan binabawas sa sweldo ng empleyado ang kontribusyon pero hindi ito nire-remit. Kaya sa mga employer, huwag ipagkait sa mga empleyado ang pinaghirapang benepisyo. Huwag umiwas sa responsibilidad para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Creamline versus Signal. Labanan para sa PVL All-Filipino Crown CC Club sa finals. Naritong sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Maghaharap ang Creamline Cool Smasher sa Signal HD Spikers sa finals ng Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Kapwa determinadong masungkit ang kampyonato sa Best of 3 series na magsisimula sa April 21. Target ng Signal ang kanilang unang All-Filipino title habang sabik naman ang Creamline na makabalik sa Toronto matapos ang halos isang taong pagkawala sa finals. Ayon kay Alyssa Valdez, malaking bagay ang kanilang pagbabalik sa championship stage matapos makaligtaan ang kanilang komperensya. Sa kabila ng matinding dinaan ng laban, nananatiling buo ang kumpiyansa ng Creamline. Ayon kay Coach Sherwin Meneses na binigyang diin ang lakas ng kanilang chemistry at karanasan. Gayunman, papasok ang Signal may momentum matapos talunin ng Creamline sa kanilang huling dalawang paghaharap na inaasahang magpapainit pa sa serye. Inaasahang magiging dikit ang finals kung saan parehong aasa ang dalawang koponan sa kanilang disiplina, paghahanda at kakayahang mag-perform sa ilalim ng pressure upang makamit ang kampyonato. At yan ang ating sports news. Ako si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. AJ Raval, inaming hindi nagpunta ng doktor noong kasagsagan ng pagbubuntis.
dahil sa pagtatago nila ng relasyon ni Aljur Abrenica at Robin Angeles. Ikinumpara ang itsura sa South Korean actor na si Woo Do-won. Narito ang iSpotted report nito. Para sa aking balitang showbiz, inamin ni E.G. Raval ang kanyang matinding pinagdaanan noong itinatago pa nila ni Aljur Abrenica ang kanilang relasyon at ang pagkakaroon ng mga anak. Ayon sa dating Viva Max star, umabot siya sa puntong maging ang pagpunta sa doktor ay hindi niya ginawa. Ito ayon kay E.G. ay dahil sa takot nila ni Aljur na pag-usapan at baka maharas ang kanilang mga anak. Dahil sa takot umano nila na ilantad sa publiko ang kanilang mga anak, kung kaya't nag-self-study siya ng mga dapat na vitamins kung saan kahit pa-check up ay hindi niya raw magawa. Pero ang hindi niya raw halos matanggap ay ang pagpapanggap niya na kapatid lamang ng kanyang panganay na anak dahil ang tawag umano sa kanya nito ay ate kapag nasa public places sila, pero kapag nasa bahay naman ay balik na sa mama ang tawag nito sa kanya. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, maraming netizen ang nakakapansin na may pagkakahawig ang batang Viva actor na si Robin Angeles at ang South Korean actor na si Woo Do-won. Nabatid na kasalukuyang bida si Woo sa boxing-based Korean action drama series na Bloodhounds. Nagpapasalamat naman si Robin sa mga nakapansin sa pagkakahawig niya sa Koreanong aktor, ngunit nilinaw rin niya na Pilipinong-Pilipino siya at mula siya sa Pampanga. Aminado rin si Robin na hindi pa niya napapanood ang Bloodhounds, ngunit interesado siyang panoorin nito at subukan ang mga action drama roles. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Lagi mong tandaan na mahalagang may pinapangarap ka at patuloy kang kumikilos para maabot ito. Kahit pa may mga pagsubok at problema na dumarating, maaaring mabagal ang progreso minsan, pero hindi yung dahilan para tumigil. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy ka sa pagbangon, pag-a-adjust at pagdidiskarte hanggang unti-unti mong marating ang iyong mga layunin. Tuloy lang ang panonood, makikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan ng DWIZ News, DWIZ News FM Regional at manood ng live sa Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Mag-like at subscribe sa lahat ng mga DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News app at news website, DWIZ TikTok at DWIZX account. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Scoop Exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahas sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.